Alright mga boss, so welcome back again sa inyo. So ito, ngayon si Mio Red. Tetesting ngayon natin kung ano yung magiging itsura ng bago nating camera. Ayan. Alright. So, bibidyoan ko siya para makita nyo rin. And then, itong vlog natin ay tungkol sa basics kung paano malaman o paano i-troubleshoot kapag nawalan ng kuryente ang ating Mio Sporty. So ayun mga boss, pakita ko muna sa inyo yung bago nating camera. Alright mga boss, so ayan, shooting tayo ngayon. So nabili ko nga pala itong Fujifilm X-A3 natin. Ayan, second hand lang siya pero nakakalaga siya ng nagre-range ng 10 to 15,000 na yan. So good buy to kasi yung seller nito and maayos gumamit, tapos meron siyang libre na mga accessories, complete siya, tapos yung SD card niya ay 128GB. So balik na tayo sa vlog natin. Ayan, alright. So ayan mga boss, iisa-isayin natin yung mga pwedeng tignan kapag nawala ng kuryente yung Mio Sporty natin. Alright mga boss, so first to check, tignan muna natin yung dito lagi tayo magsisimula kasi ito yung may madaling access at hindi ka muna magbabaklas. So una-una natin titignan mga boss itong sa may battery. Yung sa akin mga boss, wala na yung fuse holder niya dito o yung fuse box kasi naka-wire tuck na tayo, tapos nasa ilalim na yung ating mga wires na originally nandito sa may likod ng battery o sa taas ng battery. Ayan. So unang first to check yung fuse nyo. So kukuha ko ng sample ng fuse para malaman nyo kung paano tignan kung busted na ba o gumagana pa yung fuse. So ayan. Dito malalaman nyo mga boss kapag ayan, makikita nyo yung Z na parang maliit na bakal. Pag yan may naputol o nagkaroon ng gap, ibig sabihin hindi na nagko-connect yung wirings nyo papunta sa battery. So always check to. Kapag naputol to, ayan, mawawala yung display nyo, mawawala yung push start, busina, headlight, lahat ng components na pwedeng gumana kapag in-start nyo yung susian nyo. So next topic naman tayo mga boss. Sunod naman natin mga boss na i-check yung eto, perfect example tong susian ko kasi napakatagal na din itong susian ko at modified na siya into anti-theft mga boss. Ayan. Kung mapapansin nyo dito sa susi ko, focus ko lang. Ayan. Iba na itsura niya compare doon sa original. So makikita nyo, hindi na siya yung pa slant o yung diretso na, same as ng mga original na susi. Ayan, mga ganyan. So dito naman mga boss sa susian natin, check din natin lagi niyong papakiramdaman kung gumagana pa ba, maganet o maluwag yung susian nyo. Kasi tignan niyo yung sa akin, yung ilaw dito. Ayan, pag inopen ko hindi nagana, pero pag dinahan-dahan ko, ayan, may onti siyang ilaw. So, naglulus na tong susian ko, kaya pakiramdaman na lang. Ayan. So, gumana siya. Lagi nyo rin i-check kasi baka kapag nagsususi kayo, tapos pag ginanyan nyo, yung mabilisan lang, akalain nyo, sira na agad yung battery. Maghihinala kayo sa iba't ibang mga pyesa nyo na pwede palang susian din. Ayan, alright. Kaya sa akin ang hirap. Kaya dito na ako maasa sa remote. Ayan. Alright. So, sunod naman natin mga boss. Ayan. Pero yung solusyon pala dito sa susian nyo, pwede nyo siyang pisikan ng WD-40 or bubuksan nyo na talaga yung kaha nyo para ma-check yung loob ng o yung ilalim ng ignition natin. So, bubuksan natin mga boss.
So ayan mga boss, ito ang itsura ni Red, yung loob niya sa may leg shield ng ilang buwan na walang bukasan. So ang tagal ko rin hindi nabuksan to si Red, panay linis-linis lang. And then, yung next na target natin na i-check para malaman kung bakit hindi nagana yung Mio Sporty natin kapag sinususi o walang kuryente. Yung sa likod ng susian. So bubuksan ko pa to para makita nyo lalo. So yan, tatanggalin ko muna yung mga connections mga boss para matanggal natin to o matulak natin yung etong leg shield. Alright mga boss, so ayan, meron na tayong access dito sa ating ignition switch. Ayan, yung susian natin. So kaya pinakita ko to mga boss kasi tingnan nyo tong part na to. Ayan, nakikita nyo ba? Nagkakaroon din yan ng mga corrosion o yung umido. So pwede nyo rin bakbakin, tanggalin yung mga green, yung white, yung parang umido kung tawagin. Kasi isa yan sa mga nagkakos para hindi mag-connect o mag-contact yung mga terminals na to, yung wires dito sa hininang nila. So isa yan sa mga dahilan kung bakit nawawala ng power minsan yung ating Mio Sporty sa kakagamit. Isa na rin yung siguro pwede rin na bumigay na lang din yung ating susian. Yan. Siyempre lahat naman ng bagay may lifespan, tsaka may mga mabilis bumigay at meron din matitibay. So check na lang din. Tapos yung sunod natin ito mga boss, yung kanyang harness. Ito, ayan. So tingnan natin dito. Ayan mga boss, tatanggalin ko lang. Alright, ayan. So always check din tong yung socket na to, yung 2-pin socket. Madali lang naman i-check to kasi dalawang terminal lang naman yan, which is yung originally color na brown tsaka red. So yun sa akin, syempre marami na ako minodify na bago na rin yung original na color ng wires na to. Pero pag bago yung Mio Sporty nyo, makikita nyo brown tsaka red yan. At bicolor din yung pagdikit nila, magkatapat sila. So ito yung titignan nyo dito sa parting sa susian. Tapos yung next natin, bonus na lang yung ibang mapipigtal, yung ibang magkakaroon ng problema, katulad nyan. Basta tungkol lang tayo sa no power na pag sinusiya mo, walang display yung speedometer natin o yung panel gauge natin. So ayan mga boss, balik ko lang yung connection nila. Tapos tatago ko dito. Make sure din na naka-intact o dikit na dikit yung connections nila. Balikan natin.
kung bakit nawawala ng power ang Mio Sporty natin o display. So, meron din nagkakaroon ng tendency na nagkaroon ako ng pagkakataon na may ginawan akong motor, walang power, chinek ko na lahat. Tapos nakita ko, nakabunot pala yon yung female at male ng bullet terminal na yon na nagko-connect sa dito sa ating fuse box. So hindi na rin original yung fuse box ko, pero makikita niyo yung fuse box nyo dito sa may compartment. Ayan, dito. So kung wari, isipin nyo na lang ito yung original. Tapos pagapang siya, papunta siya doon sa may bullet terminal dito. So connected siya sa battery. Yung other end doon, papunta dito yun sa battery. Isa rin yun sa pwede nyong i-check kung walang power yung Mio Sporty nyo, mga boss. So i-check ko nga lang din kung okay pa tong fuse ko o kung nasusunog na. Ayan. Tignan natin maigi. So i-zoom natin dito sa camera natin. Makita natin. Ayan. Focus. Ayan, focus. Tatanggalin ko na lang para makita nyo, mga boss. Alright. So ito yung fuse natin. Ayan, mga boss. So ito yung fuse natin, mga boss. Tingnan nyo naman yung parang alambre sa loob, buong buo pa. Ayan. Kasi ito lang naman yan, yung logic dyan. Pag kukonek mo yung dalawa, kumbaga parang wire na magkadikit. So pag may nag-short circuit o kaya nagdikit na negative positive, ayan, bigla siyang mapuputol na ganyan. So wala na siyang connection, hindi na siya magkakaroon ng power at hindi na magtutuloy yung sunog sa motor nyo. Kaya safety feature itong fuse natin. Ayan. So bali 10 amps nga pala to, yung fuse box na to. Ayan, 10 amps. Ayan. So 10 amps siya. Yan yung nakalagay sa factory specs natin sa manual. So babalik ko na, mga boss. Ayan, alright. Ayaw talaga mag-focus. Try nga natin yung manual focus, mga boss. Ay i-send continuous focus. Ayan. So ibabalik ko na. Alright. Ayan. Balik na rin natin to. Kaya, pupwesto ko dito. So yun, mga boss, ang mga iba't ibang pwede nyong i-troubleshoot, tignan kung bakit walang display ang inyong Mio Sporty. So ayun yung malaki yung pinagkaiba nun sa walang kuryente yung spark plug natin sa walang display. Kasi pwedeng umandar yung motor nyo kahit walang display, pero hindi aandar yung motor nyo kung walang kuryente o walang pinoproduce na kuryente yung spark plug nyo. So ayan, mga boss, at additional na lang yung iba't ibang sira ng motor na kumbaga kung nagmamay-ari kayo ng Mio Sporty, alamin nyo lahat ng bawat pyesa ng motor nyo. Tignan nyo, kumbaga kilatisin nyo lahat. Hindi naman masama kung may free time kayo. Tignan nyo bawat wire, bawat sulok, kasi doon nyo makikita o doon nyo malalaman kung ano yung iba't ibang sira ng motor nyo. Katulad na lang na sa akin, ako pag nagagawa ako ng motor, hindi ko kilala yung motor, hindi ko alam yung history, pero yan, unti-unti kong binabaybay yung mga alam ko na possible na tignan, na katulad ng pinag-usapan natin kanina. Ayan, yung mga tinignan ko, isa yun sa mga primary na pwede nyong paghinalaan kapag walang display yung Mio Sporty natin.
minsan nga nagkakaroon ako ng iba't ibang scenario o case na pundi lang pala yung voltmeter, tapos pundi rin yung kanyang panel gauge light. So, nung inon ko, walang display, di ba? So, naginala ko bakit walang display. Yun pala, okay naman pala yung wirings namin. Tapos, nung pinadyakan ko, okay na okay. Tapos, naglagay ako ng bagong voltmeter. Ayun, gumana na. Pundi lang pala yung binili niyang voltmeter at walang ilaw yung kanyang speedometer. So, malimit kasi na doon ako umasa sa ilaw ng speedometer tsaka kung walang voltmeter. Kaya, ayun. Diba? Tignan nyo na lang yung iba't ibang wires ng mga pyesa nyo. So, ayun lang yung mga primary, susian, battery pwede rin. Pwede ding fuse box. Tapos yung sa likod ng susian, yung hininang na brown and red wire. Tapos yung dito na. Yung bullet terminal dito. Tsaka, meron din pala yung isa. Yung itsura niya na wala na rin yung sa akin eh. Pero may sakit dyan na yung, di ba, yung negative connection dito sa battery. Nakagapang yan. Papalabas dito. Tapos meron siya nakahiwalay na negative din na may sakit. So, yun. Isa rin yun sa mga titignan nyo. Basta maging ma-check lang kayo. Tignan nyo maigi yung mga wirings para, ayan, mahanap nyo yung mga sakit. Maganda rin na gumagamit ng tester kapag naghahanap kayo ng mga pundidong ilaw, walang connection, para mabaybay nyo. So, magkakaroon tayo ng topic mga boss na tungkol naman sa wirings at kung paano ko nagagawa yung mga gantong modification, naglalagay ng ilaw, relay, at ayan, babalik tayo sa mga basics ng wirings. So, yun lang mga boss. Sana marami kayong natutunan. Like, share, comment, and subscribe. At ayan, alright. Focus. Ano naman, focus.